Let's go to Pangasinan. Abangan dito tayo sa taas. Yeah. Okay, para pagdating natin malamig na. Buti lang may katulong ako. Oy. So, uuwi tayo ngayon sa Pangasinan. Our state of charge is 52% with the range of 148. Pupunta muna ako ng Petron Marilao sa may NLEX to charge up to 100% bago tayo bumiyahe. And then we can check kung ilang percent yung maiiwan pagdating natin sa Ordaneta. Alright, let's go. EDSA na tayo guys. Ito pala yung free charging ng VinFast. Ang dami na yun. Spila. Dahil mo ingat. Ingat. Bye bye my friend. Bye bye. Sige. Ang kinuha ko kay Eliboy ay ang kanyang DJI Mic 2 kasi yung Mic 1 ko ay hindi gumagana sa Osmo. So nakakabit na dapat dito at dapat hindi halata na may mic ka. Swerte naman naka VinFast, no? Grabe, free charging yun until 2030. Ayun, kanina may nakita akong VF3. Okay naman siya kaso hindi siya pwede. Ang BF3 kasi ano lang siya, CCS2, which means hindi siya type 2 gaya nitong si Taho na pwede ka mag-charge sa SM or any AC charging. Sa BF3 kasi DC charging lang, which is the CCS2. Alright, Max 7, no? Bagong bago. Hey. So, Petron Marilao. Hopefully, walang nagcha-charge. Isang Seagull. So, from 41%, ang input ay 32 watts. Tambay muna ako siguro, baka matutulog muna ako kasi inaantok ako. Okay, so let's compute ang expected na babayaran natin dito sa Petron. Nagtaas na nga sila actually kasi dati 25 pesos lang per kilowatt, ngayon nag 30 na. Laki ng tinaas, 5 pesos yung tinaas nila. So si Taho ay may 30 kilowatt hour na motor or 30 kilowatt hour na battery, I mean, times ang natira kanina ay 41%. Yeah. So 12.3 minus 30 kasi yun yung capacity ng battery ni Taho. So 17.7 times 30, 531. Yan yung expected na babayaran ko. I don't know kung tatas man o bababa. Basta 531 yung babayaran ko. So let's say 25 pa lang hindi nagtaas ang Petron. So 17.7 times 25. So noon ang binabayaran ko, kung hindi sila nagbago ng price, it's just 442.5. May DC charging pa lang Shark. Ito, Shark papasok. Ano palang DC charging yan? Kala ko walang DC charging kasi hybrid. Meron nga, ang galing. Yung Shark may DC charging kahit hybrid siya. Ang galing, galing. Alright, so tapos na mag-charge. Yep. 16.7. So 16.7 times 30. 501. Ate, pwedeng card? 501. Hindi
May rebate yan sa, di ba? Hindi ko alam eh. Sa misis ko to. Ang tanong, may laman ba? Siyempre. Yun, meron. Bibigay ba ng may susunod? Wala. Mahirap na eh. Let's go! 501 lang naman. Oh, 501 yan. Yeah. Okay. Bili mo na siguro ng kape. Oh, Drive-thru na lang. Okay. at least yun, sigurado ka pang masarap. Oo nga eh. There you go. We're fully charged. Andito tayo ngayon sa Starbucks. Order muna tayo ng kape. Ayan, kasi namimiss ko na magkape. Okay, we are at 100%. Ang nakalagay dito ay 294 kilometers yung range. Pero minsan kasi kapag nagda-drive na, tumataas siya. Yes, caramel macchiato, iced, grande, tapos yung upside down. You're getting ice grande caramel macchiato upside down. Yes. We're here. Lumagpas ako. Grabe yun, daming usok. Sobrang init siguro. Okay, entering TPLX with a 62% charge. Petron, kilometer 134 here in northbound. Pwede rin pala mag-surge dyan. Let's go! Umihi lang tayo. Solid combo. Maganda view. Cruise control. While watching Netflix. Ordineta na tayo with 34% state of charge. Sarap, diba? Isipin mo parang ano lang, 500 lang yung chinarge natin. Pero nakaabot pa tayo dito with remaining pa na battery charge. Tingnan mo. 87 yung gas. 87. Grabe yung gas. My God. Daanan ko muna yung AC Mobility Charger sa my CB Mall. This is my first time to go there. Try ko mag-charge kasi ang daming nagpo-post sa group ng Sigal na may issue daw sila kapag nagcha-charge ng DC charging, fast charging sa CB Mall. Okay, welcome to Ordineta. Okay, we're here at CB Mall Ordineta. Hanapin lang natin yung charging station. Kaso, parang di gumagana yung DC. Ay! Yawn! Getting ready to charge na. Medyo matagal nga lang talaga. Yun na, charging na. Pero matagal ah. 30 DC pero ang kulit no, DC pero 30 kilowatt. Charging nila dito medyo mabagal siya pero pwede na. Pero kung nagmamadali ka, as in, yung mga matataas talaga like yung 120, 240 kilowatts, yun talaga yung mabilis, sobrang bilis niya. So, ito pwede na 30 pesos per kilowatt. So, tinesting lang naman natin kung gumagana siya kasi ang dami nga nagsasabi na not working daw. So, ayun, nag-stop na. Okay. We just tested CB Mall's AC Mobility Charger. Gumagana naman siya.
Di gaanong mabilis pero pwede na. Nag-top up lang ako 200 pesos. Ang nadagdag is from ilang percent ba ako kanina? I think that's 31. Nadagdag ay 51%. So parang roughly like tama ba? Mga 20% yung nadagdag. Para mas tipid later, dun na lang ako sa bahay magpo-fully charge. So that's it guys. Siguro dito ko natatapusin tong vlog na to. At least nalaman natin ko na makakarating aabot naman sa Urdaneta, Pangasinan ang isang EV without any issue. Thank you sa panonood and have a great day. Bye!